Okay, so the last step would be reduce the answers if possible in its simplest form. Ibig sabihin, ang bawat sagot natin ay naka-lowest term kung pwedeng itong ilo-lowest term. Okay? So halimbawa, addition of dissimilar fractions. Add 3/5 plus 1/6. So, ang solution po natin, isulat natin ng pahalang o pahiga. 3/5 plus 1/6. They are dissimilar. Gagawin natin silang similar fraction sa pamamagitan ng pagkuha ng tinatawag na LCD o kaya'y LCM. So, gamitin natin yung method na listing method. Ililista natin ang multiples ng bawat number or yung bawat denominator. Yung denominator na 5, so we have 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. So, pagdadagdag ng tigli 5. Ganon din ang 6, denominator na 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. So, mayroon silang pagkakaparehasan. Sa una, ito po yung 30. Okay? So, ito yung matatawag na LCM. So, yan po yung ating isusulat bilang LCD ng 5 at saka 6. So, gaya ng napag-aralan natin, i-divide natin ito yung bawat denominator. Saka natin i-multiply sa kanyang numerator. So, 30 divided by 5 is 6 times 3. I-multiply natin yung numerator. Kaya makukuha natin ang 18. So, ganun din sa pangalawang fraction. 30 divided by 6 ay 5. I-multiply din natin ang kanyang numerator na 1. Kaya nakuha natin ang 5. Dahil sila ay naging similar fraction na natin, i-apply po natin kung ano yung napag-aralan natin tungkol sa adding similar fraction. So, we only add the numerator. 18 plus 5 is equal to 23. Then copy their common denominator. So the final answer is 23 over 30. Hindi na ito pwedeng ma-lowest term, kaya yan na po yung magiging final na sagot. Pangalawang halimbawa, find the sum of 4/8 plus 2/6. Okay? So isulat natin ulit. Pagkatapos pa isulat, kukunin natin ulit ang LCM ng mga denominators. Ang denominators natin ay 8 at saka 6. So, nakita ninyo ang denominators natin, ang naging LCM nila ay 24. So, yan ulit ang gagamitin natin. I-divide natin ulit sa bawat denominator. 24 divided by 8 is equal to 3. Saka natin ulit i-multiply doon sa numerator. 3 times 4, kaya makukuha ang 12. Ganon din sa pangalawang fraction. 24 divided by 6 is 4. Times ulit dito sa kanyang numerator times 2 is equal to 8. Okay? So, i-add na naman natin ulit gaya ng similar fraction kasi similar na sila. 12 plus 8 is equal to 20. We copy again their common denominator. So, 24. So, ang naging sagot ay 20 over 24. Ang 20 over 24 ay mayroong GCF para ma-lowest term natin. At ang GCF nila ay 4. Okay? So, 20 divided by 4 is 5. 24 divided by 4 is 6. Kaya ang lowest term ni 20 over 24 ay 5, 6. So, ito po yung magiging sagot. Pangatlong halimbawa,
what is the sum when you add 3/4 plus 2/3? Ulit, kukunin natin ang LCM ng mga denominator. 4 at saka 3. So, at naging LCM nila ay 12. Yan ulit ang gagamitin natin para maging similar fraction sila. Isulat natin ulit yan. 12 divided by 4 is 3 times 3, kaya makukuha yung 9. 12 divided by 3 is equal to 4 times 2 is equal to 8. Okay? So, yan na po ngayon. Naging similar fraction na sila. So, we add now the fractions. 9 plus 8 is equal to 17. We copy the common denominator, which is 12. Ang 17 over 12 ay improper fraction ulit. So, lowest term na rin ito kasi wala nang, hindi na natin mai-reduce kasi wala na silang common factor or GCF except 1. Isi-simplify natin ulit sa pamamagitan ng pag-divide ng numerator 17 divided by 12. 17 divided by 12 is 1. 1 times 12 is equal to 12. Okay? We subtract. 17 minus 12 is 5. So, yan po ang numerator, yung remainder. At yung pinang-divide na denominator, siya pa rin yung denominator. Kaya, si 7/12 ay magiging 1 and 5/12. Next, what is 4 and 2/3 plus 5/8 equal to? So, mayroon tayong mixed fraction na dadagdagan ng fraction. Ulit, ito lang fraction ang ating i-change into similar fraction. Sa pamamagitan ulit ng pagkuha ng LCM ng kanilang denominator, 3 at 8. So, mayroon silang LCM na 24. So, i-divide natin ulit. Hindi natin isasama yung whole number. 24 divided by 3 is 8 times 2, kaya nakuha ang 16. 24 divided by 8 is 3 times 5 is equal to 15. So, i-add natin, dahil sila ay similar na ulit, i-add muna natin itong mga fractions. 16 plus 15 is equal to 31 over 24. Then next, yung whole number na natin. Ito ay improper ulit yung kanyang fraction. I-divide natin ulit 31 divided by 24. Okay? So, it is equal to 1. So, we have 24. We subtract now. 31 minus 24 is equal to 7. Ang remainder, siya ulit ang magiging numerator over 24. So, iyan po ngayon yung eto. So, andyan yung whole number. I-plus natin yung improper na 31 over 24. Ito po yun. Na-simplify. 1 and 7, 24. 7/24. Okay. So, yung fraction, ito yon 7/24. I-add natin ang whole number. 1 plus 4 is equal to 5. Okay? Yan. So, add 10 and 4/9 plus 3 and 2/4. Yan po ngayon. So, ulit, kukuha na naman natin ulit ng LCM ng denominator na 9 at saka 4. Yan po. So, ang kanilang LCM ay 36. 36.
Okay? Yan po yung kanilang LCM. Dahil yan po yung ating nakuhang LCM, i-divide na naman natin sa bawat denominator nila. 36 divided by 9 is equal to 4. I-multiply natin doon sa kanyang numerator. 4 times 4 is equal to 16. Ikopya natin yung whole number na 10. Ganon din yung pangalawang fraction. 36 divided by 4 is equal to 9 times 2 is equal to 18. Okay? So, dahil nagawa na nating similar fraction ulit, i-add natin itong fraction na 16 over 36 plus 18 over 36 magiging 16 plus 18 magiging 34. We copy their common denominator, 36. So, yan po. Then, after adding the fraction, isunod natin na i-add yung whole number. 10 plus 3 is equal to 13. Pero, itong fraction na ito ay mayroon pa silang matatawag na common factor or the GCF of the fraction of the numerator and the denominator. That is equal to 2. Yan po yung gamitin natin pang-divide ulit para mailo-lowest term natin. 34 divided by 2, 17. 36 divided by 2 ay 18. Yung whole number, kopyahin pa rin natin. So, yan na po ang pinaka-sagot na i-lowest term natin ang kanyang fraction. Okay? So, yan po ang paraan ng pag-a-add ng dissimilar fraction at saka mixed number or mixed fraction na tinatawag. Okay?